Kaibigan, pag-usapan natin ang paggamit ng steroids sa mga sakit. Okay? Ang paggamit ng steroids, binibigayan ng doktor. May tableta, may inhaler, may mga pamahid, may positive, tsaka may negative. May benepisyo, pero meron ding possible serious side effect. Okay? Kaya pakinggan nyo maigi kung babagay ba sa inyo or hindi. Pero syempre ang ending, yung doktor nyo pa rin magdi-decide. So, pakita muna natin yung pro ng paggamit ng steroids at yung mga side effect na babantayan. Isa sa magiging side effect na di-discuss ko yung Cushing syndrome. Ito yung matagal na paggamit ng steroids. Pag nasobrahan yung matagal na tableta na pag-inom, pwedeng ganito. Ayan o. Parang ganito itsura. Kala mo mataba siya eh. Pero actually, hindi siya talaga tumaba dahil sa maraming kinakain, kundi sa steroids yan. Ano, nagkakaroon ng linya sa tiyan, nagiging parang moon face, tsaka nagkaka-buffalo hump dito sa likod. Mabilog ang mukha. So, possible na steroids yan or Cushing syndrome. Tingnan muna natin ang benefit ng paggamit ng steroids. Talagang binibigay ito ng mga doktor. Ang trabaho ng steroids, parang stress hormone siya eh. Meron tayo sariling steroids din. Reduces inflammation. Yung mga pamamaga, binabawasan niya. So, maganda dapat to. Pinapahina niya ang immune system. O ano ba yan? Yung mga sundalo sa katawan natin. Yung mga white blood cell natin. Yung mga soldiers natin. Sinasabi niya, tigil muna kayo. O bakit pinapatigil yung mga sundalo? Kasi merong mga sakit na tinatawag na autoimmune disease. May mga sakit, sobrang hyperactive yung immune system natin, masyadong ganado yung mga sundalo natin sa katawan, inaaway at pinapatay ang sariling selula natin. Yun ang problema. Tulad ng mga autoimmune na lupus, yan, SLE, kaya binibigay ang steroids, rheumatoid arthritis, autoimmune disease, yung mga masasakit na joint na autoimmune. Plus, ibang sakit pa, mga eczema, mga dermatitis, lahat yan, nabibigyan din ng steroids. Sa hika, binibigyan din, halos may steroids. Pero inhaler, merong COPD, hirap din huminga, nabibigyan. At marami pang dose-dose ng sakit na binibigyan ng doktor ng steroids. Pero usually, short time lang. Kaya lang pag hindi gumagaling yung sakit, baka tumagal yung paggamit ng steroids, minsan walang choice. Organ transplant, marami yan. Napalitan ng kidneys, ganyan. Minsan nabibigyan din, kailangan din may steroids para kalmado yung immune system. So ito yung benefit. Anong type ng steroids yung side effect mamaya So dito muna tayo sa positive. Maraming klaseng steroids binibigay ang mga doktor. Merong tableta, tulad ng prednisone, dexamethasone, di ba? Merong inhaler sa hika, COPD, ito inhaler. Pag inhaler, mas konti ang side effect. Usually, pero meron pa rin konting side effect. Minsan, baka sa buto, nakakahina konti, tsaka dito sa bibig, kailangan maingat, baka magkaroon ng infection, pero less ang pumapasok sa dugo. Merong injection dito sa mga tuhod, sa mga joints yan, binibigay yan ng mga rheumatologists. So, cortisone injection, steroids yan, para mawala yung sakit. May pro and con din yan. Sa derma, ang daming mga cream. Sari-saring cream binibigay. Ngayon, pag steroid cream, a little less yung side effect, pero hindi rin pwede masyadong matagal. Lalo na kung malaki ang pahid mo ng steroid cream, pwede rin pumasok sa katawan, pwede rin magkaroon ng side effect. So, dapat pinapaalam sa doktor ang pag-inom nito, yan, pati itong mga tableta, pati mga inhaler. Yan, maraming epekto sa katawan, ang steroids, yan, sa asthma, may tulong, sa mata. Minsan, pinapatakan ng may steroids, nawawala yung pamumula, merong mga sakit. Yan, psoriasis, eczema, yan, organ transplant, binibigay ang steroids. Ano-anong mga common steroids na tableta at ibang mga creams na binibigay? May short-acting tulad ng mga hydrocortisone, mabilis ng epekto. Merong mga intermediate acting, medyo matagal epekto.
prednisone, ito, prednisolone, methylprednisone, ito, triamcinolone. Merong long-acting dexamethasone, betamethasone, at iba pa. Sa cream mo, ang daming klaseng cream eh. Actually, pag nilagay mo ng cream yung mga pula-pula, gagaling siya talaga. Kaya lang, pag tinagalan mo, may side effect, magiging manipis yung balat. Manipis at pwede ka nga magsugat-sugat pa. Parang ganyan, no? Sa hika, inhaled steroids, mas konti ang side effect. Usually, sa bibig lang iingatan natin, nagmumumog afterwards. Pero yung mga ibang mahihirap na pasyente, hindi kaya bumili nito, mahal eh. Baka mamaya 1,000 to. Kaya bibili sila ng prednisone tablet na magkano lang, 4 na piso, 5 piso. Kaya lang, effective nga, kaya lang lalabas yung Cushing syndrome pag ito ang ininom mo patuloy. Diba? Kaya ang payo ng mga doktor, lowest dose sana ng steroids at short time lang. Pero kung malala nga yung sakit, laging umaatake yung lupus, yung autoimmune disease, minsan, walang choice yung doktor, papatagalin yung steroids. Diba? Kasi nga, ayaw kumalma yung immune system. Eh. Pero pinakamaganda sana, maiksi. So, with the guidance ng doktor mo, pwedeng very effective yung steroids. Kaya bawal over the counter. Ano naman tong Cushing syndrome? Okay, ang Cushing syndrome, isang cause nito na common na sobrahan ng steroids. Minsan wala ngang choice eh, kasi nga ayaw gumaling sakit, napapatagal yan, namamaga. Bumibilog ang muka, namamaga, nagmamanas. Ito nakikita, numinipis ang balat, humihina ang memory, nagkakaroon ng personality change pag matagal na steroids. Bumibilis ang heart rate, tumataas konti ang blood pressure, pati blood sugar. Pag naka-steroids, binabantayan ng blood sugar. Baka walang diabetes, biglang tataas na blood sugar. Ayan, o. Okay? Ginagamit lang siya short term. Ayan, o. May buffalo hump. Nagsusugat madalas, mabilis magpasa. Malambot ang tiyan at maraming linya-linya. Ayan, o. Anong edad? Usually, teenagers up to 50, depende sa sakit. Eh. Kasi itong mga autoimmune disease, mga rheumatoid arthritis, lupus, common sa babae. Common sa babae. Kaya sila madalas nabibigyan nito. Okay? 70% na may Cushing syndrome ay mga babae. 30% lang ang lalaki. Actually, all topics ini-discuss ko kahit hindi ganun karami, hindi nila ito masyado na di-discuss, kailangan kasi gamutin natin lahat ng tao, di ba? Kasi libo-libong Pilipino affected nito, hindi lang nila alam. Bukod sa Cushing syndrome, sa sobrang steroids na pag-inom, meron din tinatawag na Cushing's disease. Iba ang Cushing's disease. Yung Cushing's disease, hindi sila umiinom ng steroids, okay? Mas seryoso to. Pero ano ang cause nito? Bakit sila maraming steroids sa katawan? Wala naman silang iniinom na prednisone o wala naman silang ibang ini-injection. Pakita natin, Doc Lisa. Ang Cushing's disease, ang steroids na sobra nanggagaling sa ang pinaka may kasalanan yung utak. Dito sa pituitary gland, nagkaroon siya ng bukol. Ayan o. May maliit na bukol ang pituitary gland. Ang trabaho ng pituitary gland, naglalabas siya ng hormone, inuutusan ang adrenal gland na nakapatong sa kidneys. Itong adrenal gland ang gumagawa ng steroids. So, ito dapat, uutos lang siya dito pag kailangan ng katawan. Ang problema, may bukol eh. Pwedeng cancer to o hindi eh. Dahil sa masamang bukol na yan, utos siya ng utos, gumawa itong adrenal gland ng maraming steroid. Minsan nandito yung bukol, minsan nasa adrenal gland yung bukol. So itong dalawang may kasalanan, either or, kaya produce ng steroid yung katawan kahit wala naman siyang ginagawa, kaya namamaga at tumataba. Kaya pag tumataba kayo ng ganitong itsura, pwedeng malakas kumain ng kanin o baka may Cushing's disease. Nagwe-weight gain, naha-high blood, humihina ang memory, ang daming buhok sa katawan, namamaga yung muka, ang daming stretch marks, possible Cushing's disease. Isa pa,
common sa babae. Madalas, Doc Lisa, ang unang diagnosis sa kanila, PCOS. Akala ng doktor minsan, polycystic ovary syndrome ka. PCOS, mukhang PCOS siya eh. Pero pag chinek up, wala namang, baka nagkataon din, may mga cysts sa sa ovary. Pero ang nakita, hindi talaga PCOS ang nagkokos nito, pero may bukol pala dito. Cushing's disease pa rin. Yan ang maganda mahuli. Kasi ang usually nagkakamali, Cushing's disease ba to or PCOS? Ano nagkokos nito? Tulad na sinabi ko, pwedeng sobra sa steroids or pwedeng may bukol. Kasi maraming sakit na bibigyan ng steroids. Ito, may bukol sa adrenal gland, or may tumor sa ulo. O minsan, meron din mga iba't ibang klaseng bukol sa iba't ibang parte ng katawan. Isa may tumutubo na parang cancerous Merong isang lung cancer, isang klaseng lung cancer to. Small cell lung cancer. Nagproproduce siya na isang hormone, inuutusan din niya yung adrenal gland gumawa ng steroids, kaya maga yung pasyente. So, bakit tayo natatakot dito sa sobrang steroids? Actually, stress hormone to Pag na-stress kayo lagi, tumataas yun ng steroids Kaya nagugutom, tumataba Pero pag hinayaan natin tong tumaas ang steroids sa katawan mo, either sa pag-inom o merong mga bukol na gumagawa ng maraming steroids sa katawan, ito ang komplikasyon. Magkaka-infection siya. Madali siya tamaan ng sakit. Kasi trabaho ng steroids, pigilan ang mga sundalo natin sa katawan. Sasabihin sa mga sundalo, huwag kayong maglabas ng baril, huwag nyo barilin yung mga kalaban, di ba? So, kasi nga, autoimmune paano kung may bacteria dumating, may virus dumating, hindi aawayin ng mga sundalo mo, magkaka-infeksyon ka. Pwede ka rin mag-blood clot, delikado yan. Mag-blood clot sa baga, pulmonary embolism. Mag-blood clot sa paa, deep venous thrombosis, nakakamatay. Sobrang steroids, depression, pwede. Heart attack, weight gain, tumataba. Nagiging foggy ang memory. High blood. Nasisira ang buto. Osteoporosis, isang cause din. Steroids. At tumataas ang blood sugar. Ito yung mga komplikasyon. Ayan, Pag may nakita kayong ganitong itsura, pwedeng overweight lang, pwedeng diabetes, o pwedeng Cushing syndrome. Okay? Ito, mga ito. So, merong striae. Yan, nangihina yung muscle, nagpa-fracture, osteoporosis, backache, mahina buto, sa tiyan, masakit, maraming pimples. Yan, nakakalbo ang babae. Pwede rin. Female balding. Yan, nagkakahump po, fat pad dito sa may bato ko. Ang Cushing syndrome ba, gano'ng katagal? Kailangan maggamot yung cause. Mahanap. Kung bukol, tanggalin yung bukol. Kung over sa pag-inom ng prednisone, tinitigil yung prednisone kung pwede na. Osteoporosis, pwede kang magkaroon sa Cushing syndrome. Bumabagsak din ang potassium. Mababa potassium, isang cause din ito. May mga blood test at mga urine test para ma-check yung cortisol level. Yung endocrinologist nyo na lang bahala. So, pupunta kayo sa endocrinologist, may mga test para malaman kung anong dahilan ng Cushing syndrome, ba't nagkakaganoon. Ngayon, pag ang duda ng doktor, baka may bukol sa pituitary o may bukol sa adrenal gland na nakapatong sa kidneys, merong mga CT scan, MRI, hahanapin yung bukol. Pag nakita yung bukol, na talagang masamang bukol, ito na option ng mga doktor. May radiation therapy, may chemotherapy, at merong operation, tinatanggal yung bukol sa pituitary, or yung tinatanggal yung adrenal gland, yung bukol sa adrenal gland. So either gamutan, chemo, kung bukol nakita, pwedeng operation, tinatanggal yung bukol sa pituitary. Ano mga natural treatment? Let's say, meron tayong ganitong sakit, napagaling na, natigil na yung steroids, ay naiwan yung mga maga-maga natin sa katawan. Paano babalik sa normal? Ano magagawa natin? May lifestyle change. Siyempre, lose weight. Kasi tumaba tayo dahil dun sa sakit. So, kailangan magpapayat, mabawasan yung mga sakit.
Pangalawa, yung blood sugar mo tumaas dahil nga sa pag-inom ng steroids. Dahil dito, isang pagkain aayusin at minsan nabibigyan ng gamot sa blood sugar. Bawal uminom ng alak, lalong lalala yung Cushing syndrome. Kung iinom ng alak, mas nakakataba din. Bawas din sa alat, low sodium, mga patis, toyo, bagoong. Kasi pag maalat ang kain mo, ang Cushing syndrome nga nagmamanas di ba? Na mamagarin yung tiyan. So, bawas alat para bawas manas. Isa ding komplikasyon, sinabi ko sa inyo, osteoporosis at fracture. Kaya, more calcium, more vitamin D ang kailangan mo kung may Cushing syndrome. Okay, so yan po mga pros and cons. Mainly, ang delikado, pag pinainom kayo ng steroids, usually 1 week, 2 weeks. Tapos pag titigil, dahan-dahan din yung pagtigil nito. Yung mga creams, siguro mga 1 week, 2 weeks, kailangan paalam nyo sa doktor nyo. Yung mga inhaler, safe naman yan. Meron lang mga konting precautions pa rin tayo. Okay, so lowest dose at shortest time at susundin natin ang payo na inyong doktor. Sana po naliwanagan kayo sa pros and cons ng steroids at kung ano itong Cushing syndrome. Salamat po.